Sa isang iglap, biglang nagbago ang mga bossing sa Senado. Isa't kalating buwan pa lamang ang nakakalipas nang ihalal si Chis Escudero bilang Senate President sa bisa po ng 19 na boto ng kanyang mga kapwa-senador. Si Tito Soto, 5 boto lang po ang nakuha. At dahil po dyan, nabuo ang Senate minority sa paligid ni Soto. Kasama dyan si Ping Lacson, Mig Zubiri, Loren Legarda at Risa Ontiveros. Ang hindi po inasahan ng marami, magbabago ang ihip ng hangin sa loob lamang ng iisang buwan. Ang tropang 5 ni Tito Soto ngayong Lunes naging 15. Higit pa sa kinakailangang majority vote na 13. Ang dating minority ngayong majority. Ang dating majority naging minority. Kahit nga ang isa sa pinakadesididong manatili sa minorya, biglang naging bahagi ng mayorya. Ngayon, may epekto ba ang balasahan na ito sa Senado? Meron po. Asa na may mga komite na magbabago ang mga chairmanships. Tandaan, ang mga mahalagang komite gaya po ng Finance, Justice, Rules, Foreign Affairs at Blue Ribbon na pupunta sa mga taong pili ng Senate President at ng kanyang mayorya. Sa ngayon, marami sa mga komite na ito hawak ng mga senador na identified kay dating Pangulong Duterte. At kung totoo nga na merong papel ang Malacanang sa pagkakatanggal kay Escudero, malamang ay magiging malaking factor po ito sa pagbago ng mga committee chairmanships. Ayon nga sa political strategist na si Ronald Llamas, mukhang isa sa mga hindi nagustuhan ng Malacanang ang tila pagkiling daw ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Marcoleta. Ang pinagtuunan lamang daw kasi ng pansin ng komite ay ang flood control projects nung panahon ni Marcos. At tila may pag-iwas daw sa mga proyekto nung panahon naman ni Duterte. Ang isa pang maaring nakadali ay ang kontribusyon ng isa sa mga top flood control contractors sa kampanya ni Escudero. 30 million pesos galing kay Lawrence Subiano ng Centerways Construction, bagay na mukhang sabit sa Omnibus Election Code. Pero ang tanong siyempre, hindi ba independent naman ang Senado at Kongreso mula po sa Malacanang? Sa papel, oo, independent sila. Pero sa totoong buhay, napakalaki po ng impluwensya ng Malacanang sa kung sinong uupo sa trono ng Kongreso o ng Senado. Hindi naman parating kailangan na siya ang mismong pambato ng palasyo. Basta lamang hindi siya ang ayaw. Tingnan lamang natin ang unang pagkakaluklok kay Escudero bilang Senate President. Unang nasungkit ni Escudero ang Senate presidency mula po kay Mig Zubiri noong May 2024. Ang dahilan ng kanyang pagpapatalsik ayon kay Zubiri ay ayaw daw kasi ni Zubiri na sumunod sa utos ng mga nakatataas. Sinong nakatataas? Sino ba sa tingin ninyo ang maaaring tukuyin na mas mataas? Iba't ibang mga dahilan ang lumutang mula sa pagsuporta ni Zubiri sa charter change hanggang sa mga Senate hearings tungkol sa PIDEA leaks kung saan dinadawit si Pangulong Marcos. At dahil po dyan, naupo si Escudero ng halos 1.5 taon. At ngayon, tingnan naman natin kung ano ang itatagal ng susunod na kabanata. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.